Mga ka-Republic, ito'y isang gabing hindi makakalimutan ng mga Hinebra fans. Sa harap ng halos tiyak ng pagkatalo, muling umiral ang Never Say Die. Umabante sa semifinals ang Gin Kings matapos padapain ang Converge 99-98. Ang pag-aangas ng rookie si Juan Gomez Diliano na uwi sa luha at panlulumo. Muling nakita ng madla ang tatag ng Hinebra na hanggang sa huling sandali ay hindi sumuko. Sa ilalim ng gabay ni Tim Cone, hindi bumitiw ang mga mag-aalak. Tinibag ang matibay na kupunan ni Delta Pineda. At sa maliit na pagkakamali ng depensa ng Converge, inagaw ng Hinebra ang panalo. Ito'y isang pagkatalo na matagal maaalala ng rookie si Juan at dito'y may aral siyang matututunan. Sa larong basketball, huwag uunahin ang yabang. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, halos buong laro ay kontrolado ng Converge. Kabaligtaran sa Game 1, ang mga importanteng players naman ng Hinebra ang maagang nalagay sa foul trouble. Naging maingat na si Justin Aranya na naging desididong bumawi matapos ang walang buhay niyang laro noong Game 1. Matikas na matikas ang Twin Tower ng Converge. Gustong patunayan na sila ang future big men ng liga. Ngunit hindi nagpa-intimidate ang mga big men ng Hinebra na sina Japit Aguilar, Troy Rosario at Norbert Torres. Ginamit ni Aguilar ang kanyang verticality at timing para limitahan ang mga easy baskets ng Fiber Xers. Ginigising niya ang mga kinakabahang Hinebra crowd sa pamamagitan ng kanyang mga slam dunks. Si Troy Rosario naman ay hindi rin umatras sa laban, samantalang si Norbert Torres ang gumawa ng mga dirty works habang binibigyan ng pahinga si Japet. Ang kanyang physicality at depensa sa poste ang isang nagpahirap sa Twin Tower ng Converge upang hindi makakuha ang mga ito ng madaling puntos. Sadyang napaghandaan ng Fiber Xers ang Game 2. Credit kay Coach Delta Pineda sa mga adjustment na ginawa niya sa kanyang team at sa mga unang bahagi ng laro, ramdam ang init ng laban. Pinaghandaan talaga ng mga gwardiya ng Converge si RJ Abarrientos. Ilang beses narinig mula kay Coach Delta ang mga salitang yung pinag-usapan natin. Tumutukoy ito marahil sa instruction sa team practice para sa larong ito kung saan ay natunaw na ang kanilang twice to beat advantage laban sa Hinebra. At sa pagpapatuloy nga ng laro, kapansin-pansin ang mga hard foul na ibinibigay ni Alec Stockton at Archie Concepcion kay RJ Abarrientos. Mukhang ito yung pinag-usapan natin na tinutukoy ng Pampanga Vice Governor. Ngunit katulad ng Hinebra coach na si Tim Cone, halatamang nasasaktan ay naging kalmado si RJ Abarrientos. Mentally and physically ay preparado siya sa ganitong strategy ng kalaban matapos niyang sunugin ang mga ito noong Game 1 sa kanyang 35 big points. Mukhang si Archie Concepcion ang naatasang pahirapan si RJ. Sa Game 1 pa lang, kahit patapos na ang laban ay binigyan pa niya ng siko sa dibdib ang Hinebra point guard. Pero ganun talaga, basketball yan. Sabi nga ng The Living Legend na si Robert Jaworski, kung ayaw mong masaktan, huwag kang mag-basketball. Mag-jolins ka. Anyway, papalapit sa endgame, tuluyan ang nahawakan ng Converge ang lamang pero muling nakahabol ang Hinebra. Ngunit muling lumamang ang Fiber Xers. Sa huling 9.6 seconds ng fourth quarter, tila sarado na ang pinto para sa mga bataan ni Tim Cone dahil abante ng 3 puntos ang Converge. 86-83 matapos ang crucial na free throw ni Kevin Racal. Inbound para sa Hinebra. Tinanggap ni RJ Abarrientos ang bola ngunit nasa harap agad niya ang bantay kaya ipinasa niya sa tumatakbong si Jeremiah Gray. At sa right corner, tumira ng desperate 3-point shot si Gray at napaul siya rito ni Alec Stockton. At ang foul na iyon ni Alec Stockton ang nagbigay ng bagong buhay sa Hinebra. Kalmadong naipasok ni Gray ang 3 free throw with 3.4 seconds na lang ang natitira sa orasan. Dumagundong ang Hinebra chant
ng mga Ginebra fans. Overtime dahil hindi na naka-score ang Converge. Bagamat nakahirit ng overtime ang Ginebra dahil sa tatlong free throw na kalmadong naipasok ni Jeremiah Gray, mukhang pumapabor pa rin sa Converge ang laban dahil graduate na o disqualified na sina Japit Aguilar at Scottie Thompson. Wala na sa laro ang kanilang main big man at ang kanilang heart and soul. Ngunit sinalo ni na Troy Rosario at Norbert Torres ang responsibilidad sa ilalim laban sa Twin Tower ng Converge. Mukhang ididiinan ng Fiber Xers ang laban lalo na nang magpakawala ng isang 4-point shot si Juan Gomez Diliano. 1 minute and 38 seconds na lang ang natitira sa overtime period. Lamang ng 6 ang Converge, 95-89. At tila naging malungkot na sementeryo ang buong Araneta Coliseum para sa mga Ginebra fans. Dito nag-anga si Juan. Tumingin pa sa kanyang kuya Javi na nasa crowd, saka nag-thumbs down. Ibig sabihin, panis ang Ginebra. Sa kanila na ang laro. Ngunit hindi pa rin sumuko ang dihado ng mga bataan ni Tim Cone. Natapyas ng Ginebra ang lamang sa free throw line. Ang 6-point lead naging 2 na lang, 95-93. Na-foul si Juan Gomez Diliano at pumasok ang kanyang 2 free throw, naging 97-93. Ngunit sumagot si Troy Rosario ng isang 3, kaya naging 97-96. Lamang pa rin ng 1 puntos ang Converge. At sa return play, si Justin Baltasar naman ang na-foul, free throw. Ngunit dala marahil ng pressure, sumablay ang isa, naging 2 puntos ang lamang ng Fiber Xers, 98-96. Na nag-iwan ng maliit na puwang para sa Ginebra upang makatabla o agawin ang panalo. At nangyari nga ang malahimalang 3-point shot na iyon ni Stephen Holt sa ibabaw mula sa balikpasa ni Arya Barrientos. Nang matanggap ni Holt sa ibabaw ang bola, pumake siya, kumagat si Archie Concepcion, kaya isang dribble pakaliwa at libreng naitira niya ang 3-point shot na muling dumurog sa puso ng Converge. Ang kanina'y nagyayabang na si Juan Gomez Diliano nang lumung napaupo sa billboard. Tanggal na ang angas. Isang masakit na aral ang matututunan niya sa larong ito. Huwag unahin ang yabang. Hintayin munang tumunog ang huling buzzer. Isa na naman itong kabanata sa kasaysayan ng Dream Kings na di makakalimutan ng mga Ginebra fans. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.